Samantala, binaha naman ang katimugang bahagi ng Cebu dahil sa malalakas na pagulan dulot ng bagyong Verbena. Ang Cebu City naman walang naitalang namatay sa pagkagupit ng bagyo. Si Jessie Atienza ng PTV Cebu sa sentro ng balita. Hindi pinatulog ng malakas na ragasan ng tubig baha ang mga residente sa lungsod ng Karkar, Martes ng madaling araw. Maging ang National Highway. Nilamo na rin ang kulay putik na baha. Kinaumagahan, tumambad ang malawakang baha na tumama sa lungsod, lalo na sa sentrong bahagi nito. Maging ang Provincial Hospital, pinasok din ng baha. Tulong-tulong sa paglilinis ang mga kawani ng ospital kasama ang mga nurse. Lubog din sa baha ang ilang taniman. Nagpapatuloy pa ang isinasagawang assessment ng PDRRMO. Wala pa namang naiulat na nasawi sa pagbaha sa lalawigan ng Cebu. Samantala, magdamagang nakaalerto naman ang Cebu City LGU kasama ang disaster team. Ayon sa chairman ng CDRRMC, walang malaking pinsalang natamo ang Cebu City, lalo na sa mga lugar na una ng binaha ng bagyong Tino kamakailan lang. Nasa 1,200 na pamilya ang una nang inilika sa evacuation centers ng lungsod. Well, as of this time, parang nalipay ta nung zero casualty gihapon para to ang Dakbayan Subo. Kana nahimo gumikan usab sa pagtabang sa atong mga barangay officials, barangay workers, especially mga residents sa City of Cebu nga nagbantay na yun. Gumikan usab niya atong layuman sa bagyong Tino. So sila na mismo ang i-evacuate sa ilang kautulingan. O ingon man, dili sa kayang kusog ang hangin o ingon man uwan na nasinati sa atong Dakbayan. Sa ngayon, patuloy ang rehabilitation efforts ng Cebu City matapos unang sinalanta ng malakas na bagyong Tino. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.